Humihingi po kami sa inyo ng pangunawa kung sakali on the course ng atin pong Bible exposition ay makakapagbanggit kami ng laban sa inyong paniniwala. Salamat din po sa may-ari ng ating pinagsasagawa ito. Alam niyo na po ang aming paraan ng paglilingkod sa mga tao. Ang amin pong pinipilit magawa, yung mahikayat namin kayo sa isang paniniwala na hindi po kinatha ng sinuman, hindi inimbento ng tao. Alam niyo po, yung paniniwala, isang bagay na dapat manggaling sa otoridad. Ang tao po ay ginawa ng Diyos with prestige, with dignity. Hindi tayo ginawa ng Diyos na parang hayop. Meron po tayong ibinigay ang Diyos o ipinagkalooban Diyos sa atin na dignidad bilang mga tao. At kung meron tayong dignidad, ang ating paniniwala hindi dapat maging dahil para tayo mawalan ng dignidad. Meron po kasi kung nakikita ang mga samahan ngayon, halimbawa, abogado siya, o doktor siya, siyentipiko siya. Nang umanib siya dun sa paniniwala na kanyang inaniban, nawala yung kanyang dignidad as a scientist. Naniniwala siya dati as a scientist na ang mundo bilog. Nung sabihin ng kanyang puno, ang mundo lapad, kinalimutan niya na yung kanyang pagkasiyentipiko. At ang kanya ng pinaniwalaan, yung walang pinagbabatayang itinuro ng kanyang pastor. Imagine a doctor of medicine, nag-practice ng medisina for so many years. Nang maanib kay Almeida, yun daw medisina sa demonyo. Biro mo, napaniwala kang hubarin mo yung pagkadoktor mo at paratangan mo ang propesyon ng medisina ay sa demonyo. At para lang yun sa mga hindi sumasampalataya. From your dignity as a person, nang maanib ka sa relihiyon, hinubaran ka ng dignidad. Ang pananampalataya po hindi dapat mag-alis ng dignidad ng tao. Ang pananampalataya dapat magdagdag ng dignidad sa atin. If our education has contributed to our dignity as a person, much more na dapat maging dahilan ng pagtaas ng ating dignidad yung ating pananampalataya. Kaya kami po ay nanghihikayat ng ating mga kapwa na sa pananampalataya, magkaroon tayo ng pananampalatayang hindi natin ikahihiya as a person. Kasi po, may pananampalataya parang nakakahiya eh. Pananampalatayang parang hindi ka panipaniwala. Ang tao po, para tayo makapaniwala ng maayos at may dignidad, kailangan ang pinaniniwalaan natin ay isang katotohanang hindi makakayang tutulan o pamalian. Yun po ang kailangan pananampalataya na kahit saan mo iharap, totoo. Pananampalatayang hindi po pwedeng masukuban ng iba. Yun po ang sinasabi sa Biblia na pananampalataya. At kaya hindi magagawang yun sukuban ng iba dahil meron siyang batayan. Para lang yung ating kaalamang tinanggap. Di ba? Pagka ang ating kaalamang tinanggap may batayan, nobody can contest yung kaalaman na nasa iyo kung mayroong batayan. Halimbawa, natuto ka ng arithmetic nung paraan ng pagkwenta, pag sinabi mo na 3 times 3 equals 9. Ano? Okay yun. Kahit saan mo isagupa yun. Tama yung kaalaman mo
3 times 3 equals 9. The square root of 9 is 3. Kahit kanino mo, ano yun? Isagupa, kahit sa mathematician pa, tama yun. Pero kung minsan, akala natin tama na, pag hindi masyadong malalim ang pag-aaral mo, minsan mali ka pa rin. Yun lang 3.1416, yung pi. It is a general accepted fact na ang pi is 3.1416. Pero pagka pala tumatagal ang kwenta, mali na rin yung 3.1416. Up to the 527th digit, mali na yung 3.1416. Kailangan mo mas malalim na kaalaman tungkol doon. Ganon din po ang pananampalataya sa Diyos. Kailangan sinusuri mo yan ng malalim. Hindi basta't nakita mo may dalang Biblia, naka-Amerikana o kaya nakabarong Tagalog, gaganong-ganon, hallelujah, sasama ka na. Yun ang kumbaga yun ang face value lang Hindi mo na tinignan yung ilalim, napahama ka tuloy, nadaya ka ng pastor. Kaya kailangan laging nanpa sa tamang batayan. Sabi ko nga po sinasabi kong madalas sa kababayan Pilipino, anumang ginagawa ng tao may batayan. Magpakain ka ng pamilya, may batayan ka. May batayan kang legal, may batayan kang moral. Kaya mo pinapakain yung pamilya mo dahil pamilya mo yon. Ikaw ang may cargo ron. Pakainin mo yung pamilya ng kapitbahay mo, awa yon, magagalit yung talagang asawa nun. Di ba? Wala ka kasing batayang moral dun Para ka makagawa ng maayos na isang bagay, may batayan. At utos naman po yun. Pakinggan niyo po ito. Sa 14:40 ng unang Korinto, ganito po ang sinasabi. Datapwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Ayun, utos po ng Diyos yun. Gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ng lahat ng bagay. At para maganap po yun, kailangan may batayan ka sa lahat ng iyong ginagawa. Tatanungin ko kayo, nananalangin mo ba kayo? Siguro sasagot kayo, karamihan, nananalangin kayo. Nagdadasal kayo. Ano batayan nyo? Why do you pray? You just have a basis of your actuation. Kailangan meron kang batayan, kaya ka nananalangin. Di ba? Why do you sing? Kumakanta ka. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Lan, la, 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 la. Diba? Ba't ka nagkakanta? Ano batayan mo? Naitanong na ba natin sa sarili natin? Nga ba ako nagkakanta? Dapat may batayan simply. Eto, bakit ka naghaharana? Ano batayan mo? Ang batayan ko, may gusto ko dun sa babae. Ay, naharana ko. Ayokong rapein. Kasi baka pag na-rape ko, demanda pa ako at masilya electric ako. Diba? Kaya gusto mo man yung babae, nagpipigil ka. Hindi mo nire-rape, hinaharana mo. Kaya pagka sumagot, saka lang. Diba? Ang batayan mo, may batayan ka, may gusto ka di ba? Pero haharanahin mo, yung lola nung dalaga, may asawa rin yun. Ano batayan mo? Ba't hinaharana mo lola ko? Di ba? Dungawin mo hirang. Ba't mo tatawaging hirang? Asawa ng may asawa yon. Buhusan ka lang kumukulong tubig doon. Wala ka kasi karapatang gawin yun. Wala kang batayan. Lahat ng bagay may batayan. When you read, you begin with A, B, C. When you sing, you begin with Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. First three notes just happen to be Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do, a deer, a female deer. Re,
a drop of golden sun. Kaya, do, mi, sol, sol, re, fa, fa, la, ti, ti. Do, mi, sol, sol, re, fa, fa, la, ti, ti. Do, mi, sol, sol. Pagbalik-balikin mo. Dahil nandun ka sa batayan, tama eh. When you know the notes to sing, you can sing most anything. Do, a deer, a female deer, Ray, a drop of golden sun. Balik-balikan mo. Do, mi, do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do. Kahit saan mo kunin, may batayan eh. Nag-aral ka ng musika, may batayan. Nota. Mag-aral ka ng batas. Ano batayan? Leyes. Batas. Mag-aral ka ng kwenta. Ano batayan? Matematika. O, mag-aral ka ng siyensya. Ano batayan? Facts. Facts. Yun ang batayan sa siyensya. Hindi pwede ang batayan sa siyensya. O, ang tao raw ikaw galing sa unggoy eh. Sino may sabi? Si Darwin. Si Darwin lang pala may sabi niyan eh. Kagaguhan yan. Ngayon, kung gusto mong maniwalang galing ka sa unggoy, sige, okay sa akin. Bakit kung totoong ang tao galing sa unggoy, may tao, mukhang kabayo? Oh. Di ba? Dapat meron kang batayan. Saan galing ang tao? Galing sa unggoy. Basahin mo batayan. Meron ka bang batayan? Ito Darwinian Theory of Evolution. Theory yan, hindi facts yan. Dapat facts. F-A-C-T-S, facts. Di ba? May batayan. Yan ang batayan sa siyensya, facts. Mga katotohanang hindi matututulan. Yun ang siyensya. Ang batayan, facts. O pagdating sa Biblia, anong batayan? Sabi ni ganire, sabi ni ganoon. Hindi pwede yun. Colossus 2:8. Pakinggan nyo ang nakasulat. 4, sa 4 muna. Ito'y sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sino man sa mga pananalitang kaakit-akit. Bakit? Kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuduhang pagdaraya, ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Kristo. Masama pala yun eh. Mag-iingat kayo, baka kayo mabihag ng filosofiya. Ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan, at hindi ayon kay Kristo. Masama yung hindi ayon kay Kristo. Masama yung sabi lang ni ganito, sabi lang ni gano'n. Huwag ka raw ikaw magwawalis paggabi. Lalabas ang grasya. Sino sabi? Sabi ba ng Diyos yun? Na huwag ka magwawalis sa gabi, lalabas ang grasya. Sabi ko nga, hindi naman grasya winawalis mo. Kalat naman. Bakit yung grasya lalabas? Ganun ba ang katotohanan? Ang winawalis mo'y kalat, grasya lalabas? Kung talagang ganun, yung lahat ng kalat sa labas, papasukin mo. At papasok naman ang grasya nun. Di ba ganun yun? Oo. Kaya, kailangan may batayan. Hindi pwede lahat ng maisip ng kapwa mo tao, paniniwalaan mo. Dapat may batayan. At pagka batayan talaga, hindi pwedeng ibalik sa'yo. It must be true all the way round. Kahit saan mo ipaling, yung katotohanan, totoo yun. Pag nagwawalis ka, lalabas ang grasya. Dapat, pag ipinasok mo naman yung dumi, papasok naman ang grasya. O meron ba kayo nakitang tao, nagwalis ng bakuran, pinasok sa loob ng bahay lahat ng dumi dahil para pumasok ang grasya? Wala naman nun eh. Ibig sabihin, hindi batayan yun. Pag nakokontesta, hindi batayan. Yan. Lalo na pagdating sa relihiyon. Hindi dapat na yung sinasampalatayanan mo, inilagay mo sa isip mo, sa puso mo, basura.
Hindi totoo, imbento lang. Napakahalay nun. Pag-ibig lang, di naman lahat ng pag-ibig dapat mo ilagay dyan eh. Di ba? Lahat ba ng pag-ibig lalagay mo dyan? Di pwede. Magulang ka, mahal mo anak mo, iniibig mo. May pag-ibig ng magulang para sa anak. Hindi pwede yung pag-ibig sa asawa, gamitin mo sa anak, pangit. Tama ho? Di ba? Yung pag-ibig mo kay mister, huwag mong gagamitin sa anak mo. Iba ang pag-ibig sa anak. Pag-ibig anaki, aking nakilala. Sabi ni, sino nga may sabi no? Pag-ibig anaki, aking nakilala. Di dapat palakhin ng bata sa saya. Di ba? Ano pa kasunod? Assignment mo nga yan, ha? Nakakalimutan ko na eh. Tanda mo. Nga? Hindi dapat pag-ibig sa anak yon. Yung pag-ibig sa kumpare, pag-ibig sa kapwa, yung pag-ibig sa asawa, magkakaiba yon. Hindi naman lahat ng pag-ibig papasok mo sa kalooban mo. Meron kahit anong klaseng pag-ibig nilalagay dito eh. Pag-ibig na walang dangal ang alay ko sa'yo. Biro mo pag-ibig walang dangal. Kasi number 4 na yun yung babae. Kinakanta niya pag-ibig na walang dangal. Wala nga namang karangal-dangal na tira-tirahan na ng iba yun eh. Sabi naman ng babaeng hangal, at wala namang kakwenta-kwenta sa kanya yung karangalan eh. Basta't meron lang siyang matatawag na kanya. Sumagot naman, bakit ako mahihiya kung sa iyo'y liligaya? Siraulo tarantado. Kahit lumigaya lang eh, kahit mangwasa ka ng pamilya ng may pamilya. Tanyo. Kaya hindi lahat ng inilalagay dito tama. Pwede mong ilagay, pero bakit ba hindi? Pwede mong ilagay dyan yung pag-ibig ni Judas. Nahalikan pa si Kristo, pala pagkakanulo na ng tarantado. Di ba? Pwede mo ilagay lahat. Pero kung meron kang dignidad as a person, pipiliin mo lang yung papapasukin mo rito. Pipiliin mo lang yung paniniwalaan mo. Dahil hindi lahat dapat paniwalaan. 1 John 4:1. Pakinggan nyo. Ano sabi ng kasulatan? Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Huwag kayong maniwala sa bawat espiritu. Believe not in every spirit, but kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. test the spirit if they are of God. Why? Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Hindi naman pala lahat ng propeta maniniwala ka. Si Almeida, propeta. Si Mike Bilarde, propeta rin. Si Kibuloy, propeta rin yun. Sino pa ba mga propeta ngayon? Si Frank Jimenez, propeta yon. Si Archie Giriba, propeta rin yon. Ang daing propeta ngayon. Pero sabi ng Diyos, huwag kayong maniniwala sa bawat espiritu. Meaning, ang isang lingkod ng Diyos na kumikilala sa Diyos, hindi ko mo nagsalita na, inaniwala na agad siya. Hindi. Kung basta nagsalita, maniniwala na kayo. Sabi ng Biblia, believe not in every spirit, but test the spirit if they are of God. Because many false prophets have gone out into the world. Maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Malay nyo, isa ako ron. Si Soriano kasama rin doon, malay nyo. Edi kung hindi ka basta agad naniniwala, nagsusuri ka muna, hindi ka maluloko. Ba tayo naluloko? Kasi bawat dumating, tinatanggap natin bawal ng Diyos yun Believe not in every spirit. Huwag kayong maniniwala basta-basta sa isang espiritu. Sabi ng aming misyon, kahit saan kami makarating, kahit na wala na tayong maraming mapag-usapan dahil wala ng oras, yun lang ang gusto kong maiwan sa inyong kaisipan. Bigyan nyo ng dignidad ang inyong pagkatao, mga kababayan, sa pamamagitan ng ipapasok natin sa ating kaisipan at sa ating puso. Hindi lahat paniniwalaan natin. Di ba? Parang pagkain. Lahat ba ng pagkain kinakain mo? Di ba? Yun lang may mga medyo masilan-silan. Di naman lahat ng nakita nila langaw yung pagkain kakainin. Hindi ganon.
Yung masiselan sa pagkain, makita mo magsasaing, iniisa-isang alisin yung bato eh. Di ba? Yung mga matatanda nung araw na hindi nagmamadali, andun yun, gaganong-ganon. Tinitignan isa-isa. Kaya yung matatanda nung araw, pag nagsaing, hindi ka makakakain ng ng bato. Bakit? Tinatanggal talaga isa-isa yun eh. Pati yung bulaklak doon ng damo, naalis yun. Masiselan sa pagkain. Ganon. Ngayon, pagka lahat na lang ng pagkain, lalamunin mo, hindi malayo-layong ma-hospital ka dahil na red tide ka. Nakakita ng tahong, tataba. Oo, ang tataba rin ng red tide sa loob ng tahong, nilamon. Ayun, nanigas. Kasi hindi naman lahat ng pwedeng kainin, makakain, kakainin mo eh. Ganon din po ang pananampalataya. Hindi lahat nang nagsalita, tatanggapin mo. Titignan mo muna, baka totoo, baka hindi totoo. Give them the benefit of the doubt. Give them the chance to prove themselves. Yun ho kasi batas eh. Sa 5:21 ng unang Tesalonica. Pakinggan niyo po. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Ayun, prove all things. Subukan ninyo ang lahat ng bagay. Kaya mabuti po, naparito kayo. Pagdating ni Mike Vilarde, makinig din kayo. Kay Almeida, makinig din kayo. Pagdating ni Kibuloy, makinig ka rin. Pakinggan mo lahat. Kung hindi makikinig, yung iba ano ba yan, Katoliko ba kaya? Hindi po, datindaan niya. Ay, ko, sarado ka, Katoliko eh. Ba't mo sinara? Buksan mo na konti. Di ba sarado raw? Sarado na, iba kandado pa. Pangit yun. Kasi pag laging sarado, mautot ka man, ikaw lang ang aamoy ng utot mo. Saradong-sarado eh. Pero pag kaya nyo ito bukas o presko. Di ba? Ganon din ang isip ng tao. Dapat bukas ang isip mo. Huwag mo sasarhan. Pag nakasara na, wala ka ng pag-asa kahit kapiraso. Iba, paniwala. Sabi, ako, basta dito na lang ako, sarado na Katoliko. Kasi kung saan ako nagising, gusto ko, doon na lang ako. Huwag na akong aalis dito ako nagising. Tama ba yung paniniwala mo na yan? Sige. Kung tama yan, test natin, ha? Test. Gusto mo, testingin natin? Kung saan ka nagising, gano'n ka. Nagising ka, may muta ka, huwag mo aalisin. Meron laway na panis dito, huwag mo alisin. Ganyan ako nagising ano pakialam nyo. Nagising ka, pinanganak ka, mahaba ang pusod mo, di ba? Sabihin mo doon sa pilot, huwag mo putulin yung pusod. Dahil ganun nagising yung anak mo, ganun na lang. Paglaki mo, may dala-dala kang pusod na mahaba, buling ka ng aso, akala lang, guli sa lalangit-lawit eh. Kaya nga pinuputol yun eh, para mag-istorbo eh. Nagising ka, yung bahay mo nasusunog. Sabi mo, kung saan ako nagising? Sige, pangatawanan mo. Huwag kang lalabas. Malilitsyon ka dyan, kulang mo sa'yo sarsa. Kasi kung saan ka nagising, ayaw mo nang umalis eh. Hindi pwedeng katwiran yon. Mali po yun. Katangahan yon, kaimpertinentihan yon. Kung saan nagising, doon na lang. Budista na lang. Hindi ka naman makikinig sa iba. Kailangan pakinggan mo lahat. Bakit? May binigyan tayo ng Diyos ng kaisipan. Yung isip na yung pag ginamit natin, hindi tayo pwedeng maligaw. Kaya inilagay ng Diyos yan. Hindi nyo ba nahalata? Bawat tao na ginawa ng Diyos pag normal tayo sa pagkatao, meron ka isang napakagandang bagay na binigay ng Diyos sa'yo. Ito. Yung isip na yan. Mahalaga yan. Hindi mo mabibili yan. Kala nyo, hindi rin nababayaran yan. At yan, pag nasira yan, ako, mahirap yan. Diba? Pag yan ang nasira, todas ang lahi mo. Maghuhubo ka sa daan. Pag sira na yan, kaya kailangan dyan gagamitin. Alam niyo yung isip, hanggang ginagamit mo yan, lalong gumaganda. Parang katawan. Hanggang ito'y nagsasanay at ito'y na-exercise at ito'y napapagod, the more sturdy your muscles will be when you use it every day. Hindi po pwedeng yan manghina. Tingnan niyo yung muscle na hindi ginagamit. Halimbawa yung lumpo, yung nalumpo,
yung hita niya, yung paa niya, liit na liit yun, hanggang matagal na liit na. Hindi kasi nagagamit eh. Pero yung ginagamit araw-araw yung paa, saka yung hita at binti, nagbibisikleta, naku, lalaki ng binti, lalaki ng hita. Kasi nagagamit. Ganon din yung isip. Habang ginagamit yan, lalong umiigi yan. Yung iba sabihin, pagod na siya mag-isip. Hindi, tuloy mo. Mag-isip ka ng mabuti at hindi ka mapasama. Ganun po sa pananampalataya. Huwag kayong basta naniniwala. Dapat may batayan. Maniwala ka man, may batayan. Kaya ako naniniwala dahil sabi ng lola ko, pag bagong panganak, huwag daw bubuka-buka ka, baka masumpit ng hangin. Kaya ako naniniwala, yung kapitbahay ka namin, nasumpit ng hangin, naloka. Saka sabi ng lola ko, pagkabago ka raw panganak, huwag kang papayag na sumiping sa'yo ang asawa mo. Masama raw yun, sabi ng lola. Okay lang. Pero mas maganda kung may iba kang batayan kaysa sa sabi ng lola. Ano sabi ng Biblia? Ayun, sabi ng Biblia, lalaki, huwag kang sisiping sa iyong asawa sa panahon ng kanyang basa. Pakinggan nyo, ha? At huwag kang sisiping sa isang babae na ililitaw ang kahubaran niya habang siya'y marumi sa kanyang karumalan. May mga period na ang babae marumi. Bawal sipingan. Kita nyo? Baka kayo, may mga lalaki dyan, walang habas, kahit kailan, siping ng siping. Huwag kang sisiping sa babae sa panahong siya'y marumi. Pero yung maruming panahon ng babae, alam niyo yung maruming panahon ng babae? Yung kanyang buwan ng dalaw. At yung pagkapanganak niya, considered po ang babaeng marumi. Sa loob ng 2 linggo, marumi ang babae pagkapanganak. Hindi dapat sinisipingan ng lalaki. Sabi ng Biblia yon. Ngayon, bakit? Kasi nga yung pagre-regla ng babae, pagtatanggal ng dumi yun eh. Tanong niyo sa mga doktor. Kaya ang babae nagre-regla, tinatanggal ang dumi. Kumbaga kasi ang babae, sisidlan. Yan sisidlan, yan loob niya narurumihan. Kailangan yan ang paglilinis na regular. Ang babae pag nire-regla, nalilinis na regular. Ayun. Kaya, hindi sabi ni Lola yun. Sino may sabi nun? Sabi ng Diyos yun. Maniwala tayo, may batayan sa Biblia. Hindi po ba? O tanong mo ngayon sa doktor, sa mga OB-GYN, mga gynecologist, tanungin mo, talagang masama yung sinasabi sa Biblia. Hindi maganda sa babae talaga yon. Ibig sabihin, nagkakaisa ngayon mula sa Diyos, pag totoo, kahit saan mo iharap, totoo yun. Kahit sa siyentipiko mo iharap, totoo pa rin yun. Baka mamaya, totoo lang sa lola mo pagdating sa Biblia, mali naman. Walang kwenta yun. Ganun po ang pananampalataya, mga kababayan. Makatiyak tayo na yung ating sinasampalataya ng inilagay natin sa ating puso, totoo. Tama kahit saan mo dalhin. Ang tanda ng Santa Cruz, pag-adya mo kami, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Okay. Wala naman akong tutol. Gusto mo yun eh. Ang tanda ng Santa Cruz, pag-adya mo kami, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin. Tama. Yung palang tanda ng Santa Cruz, pag-aadya sa kaaway. Kaya bago ka lumabas ng bahay, di ba? Pagkasasakay, baka mabangga eh. Pag may umalulong na aso, di ba? Pang-adya sa kaaway, yun naman ang nasa pasyon. Yun din ang nasa katisismo, na yung palang tanda ng Santa Cruz, pag-aadya sa kaaway. At tanong, may totoo? Palagay mo, totoo. Pagka mayroong kumikidlat, kumukulok. Tama. Bakit nung dumaan ka sa harap ng simbahan? Bakit? Sagutin mo nga. Naintindihan niya ibig sabihin? Bakit nung magprosesyon?
Magprosesyon. Naku, hile-hilera yung mga apostol, kauli-huli, Santa Maria. Pagtapat kay Santa Maria. Ano yun? Akala ko ba kanina pag-adya sa kaaway? Ba't nung humarap pa kay Santa Maria? Naintindihan nyo? At nung humarap ka naman sa pare, sa simbahan, pag-adya mo ako sa mga kaaway. Sasagot naman yung maraming tao, lalo ka naman kaaway. Pag-aralan natin yung ginagawa natin. Kung totoo yung sinasabi ng katisismo na yung pag-aantanda ng Santa Cruz ay pag-aadya sa kaaway, may pagkakaibigan, huwag mong gaganunan. Di ba? O pwede si Dracula, nakita mo. Sabihin mo kay Dracula, pag-adya sa kaaway. Si Santa Maria kaharap mo, nagaganon ka pa rin. Totoo ba ngayon yun? Hindi na totoo sa isang banda. May totoohan lang. Hindi talaga tutuhanan. Kayo na lang ang mag-isip, di ko kayo inaatake, mga Katoliko, marami ngayong gabi. Di ko kayo inaatake. Pero alam nyo kung ano nakasulat sa pasyon? Di ba nagbabasa kayo ng pasyon pag mahal na araw? Hindi nyo ba napapansin yung nasa pasyon? Ang sabi, ipag-uutos magkintal sa noo ng kanang kamay. Tamo? Dala-dala natin yun Ipag-uutos magkintal sa noo ng kanang kamay. Tandang pagkakakilanlan na silangay kampong tunay nitong Antikristong hunghang. Kita mo? Nakakakilabot pala yun. Yung palang pag-ikintal sa noo ng kanang kamay, tandang pagkakakilanlan na sila'y kampong tunay nitong Antikristong hunghang. Ayan. Ito ang siyang nakita ni San Juan na nagbadya sa apokalipsis niya ng panahong unang-una, hayop na walang kapara. Hayop yun pala. Anong hayop yun? Lalo sa hayop na tanan na kaniyang napagmasdan, katakot-takot matingnan, 7 ulo, 10 sungay, iisa lang ang katawan. Yung pala yun. Hayop na may 7 ulo at 10 sungay, pero iisa katawan. Hayop ba talaga yon? Doon na halimbawa kapangyarihang dakila nitong malupit na diwa na siyang ipaniniwala ng imbing tao sa lupa. May tao pala yun. Yung hayop na yun, tao pala yun. Halimbawa lang sa hayop. Sinong tao yun? Ang kaniyang mga aral, masasama at di katwiran, madlang ugali mahalay, ipagbabantog sa tanan, siya ang Kristiyanong tunay. Ayun pala yun. Nangangaral pala yun na nagbabantog na siya ang Kristiyanong tunay. Paano mo makikilala yon? Ang lahat niyang kasama, mamamansag na propeta, hihibuan ang lahat na nang magsisampalataya sa lihis na aral niya. Lahat pala halos ng tao mahihibuan ng aral niya. Paano siya nakakahibo?
Saan siya nakakakumbirte? Ang mga pagmimilagro tutulungan ng demonyo. May milagro pala kaya nakakakumbinsi. Ano pat magkakabayo at dito sa buong mundo maghahari itong lilo. Aba, makikilala pala sa buong mundo itong lilo. Sino yan lilo? Itong sukaban at lilo, magdarayang walang toto, kalupit-lupit na tao, kampo ng mga demonyo, ang pangalay Antikristo. Yun pala yung Antikristo. Sino yon? Ipag-uutos magkintal sa noo ng kanang kamay. Kaya nga pag nagkikintal, kahit kaliweti ka, kanan ang gagamitin mo. Di ba? Sino sa inyo kung magkintal ay kaliwa? Kanan, nakasulat sa hula yun eh. Pag-uutos magkintal, sa noo ng kanang kamay. Tandang pagkakakilanlan na sila nga'y kampong tunay nitong Antikristong hunghang. Kita nyo? Sige, matututulan ba yon? Kung paniwalaan ko't ipangaral yon, kaya bang tutulan yon? Nasa libro yun eh. Nasa pasyon yun na binabasa tuwing mahal na araw. Hindi pwedeng tutulan yun. Ewan ko kung sa pagbabasa nyo, hindi nyo napansin yun. Meron kasi kung magbasa ng pasyon eh, hindi naman iniintindi kung magbasa eh. Das lumabas na ang haba. Bago masundan nakalimutan mo na yung unang mong sinabi kaya hindi naintindihan mo iba. Sa pinto ng sinagoga. Hindi tuloy. Kaya nga, meron sarado raw siyang Katoliko. Hindi siya naniniwalang may paghuhukom. Hindi siya naniniwalang mabubuhay uli mga patay. Pero sarado siyang Katoliko. Abay, mali. Dapat kung sarado kang Katoliko, maniwala kang may paghuhukom. Bubuhayin mga patay. Sabi kasi sa pasyon. At sa balye ni Hosapat, hihipan yaong pakakak, na ipupukaw sa lahat. Ang anghel ay magtatawag, ito ang ipangungusap. Bangon kayo, mga patay. Magsidulog kayong tunay sa mataas na hukuman. Nyaong sumakop sa tanan, haring makapangyarihan. O kita nyo, sa pasyon ng Katoliko talagang may paghukom. Yung patay bubuhayin para managot ka sa Diyos. Kaya huwag ka maniwala kung patay ka, nakatakas ka na. No. Bubuhayin ng mga patay. Paano ka tayo bubuhayin nun? Nagkalansag-lansag na yung katawan mo. Ang sabi, hindi mawawala ng isa mang kasangkapan. Pag uugpug-ugpungin ang buong katawan, di mawawala ng anumang kasangkapan. Sabi ng Biblia, imposible ba sa Diyos yun na yung paa mo kinain ng patingay, kunin niya sa pating at ilagay uli sa'yo? Hindi posible yun. Meron palang paghuhukom, pero iba hindi naniniwala ron. Pagkapatay na raw, wala na. Hindi totoo yun. Kaya nga nakalagay sa lapida, nakalagay? Rest in peace. R.I.P. Rest in peace. Ano ginagawa mo pagpatay ka? You are resting. Pag sinabing resting, pag rest pa lang, hindi tapos na ron sa rest. Nagpapahinga ka lang. Diba? Rest in peace. Nagpapahinga ka lang. Para kumbaga, nag-snap ka lang doon. Mamaya konti, gigising ka uli. Tuloy na naman ang buhay.
titingnan sa'yo kung tama ang kinabuhay mo. Yung iba, akala pag namatay na, tapos na, no? Hindi po. Habang buhay ka, magsamantala ka dahil hindi naman natatapos sa kamatayan ng kasaysayan ng tao. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Di totoo yun. Walang katapusan yan. May rest lang. Tapos, onwards, after that rest, bubuhayin ka sa panahon ng paghukom para ipagpatuloy mo kung saan ka pupunta. Sa langit ba o sa impyerno ba? Yan. Kayo na ang bahala dyan, mga kababayan. Magwari-wari. Wala akong paksa ngayong gabi. Gusto ko lang makapagtawid sa inyo ng mga pag-iisipan ninyo. Sa relihiyon mo kasi, dapat nag-iisip ka rin eh. Bago ka matulog sa gabi, napaaral ko na yung anak ko. Matanda na kami ng misis ko. Katunayan nga, kung maligo kami, lingguhan na lang. Tama na kaya? Kasi nung bago kayong kasal, 2 beses maghapon kayo umaligo, di ba? Tapos nung ngayon, Lola, meron na ikang tubig maliligo ka ba? Ano? Kaliligo ko lang ikalong Enero, Marso pa lang ngayon. Meron ganun eh. Nagsawa na ng paliligo, ayaw na. Hindi mo ba naisip na, kumbaga sa araw, alas 5 na. Nakahanda ka na bang mamatay? Kapatid, sa ayaw mo kasi sa gusto, mamamatay ka eh. Sino naniniwala sa inyo hindi siya mamamatay? Sige sampalin natin. Bakit? Basahin nga natin sa Biblia. Basa. 9:5. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Sabi ng Diyos, alam ng buhay na sila'y mamamatay. Tama naman yun, di ba? Di ba? Pag buhay ka, alam mo mamatay ka. Pero ikaw hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Kanya. Tayo naman. Kung muna iligaw tayo, kung kailan patay na, naku, ibibili ng bulaklak na pagkain. Lola, mahal kita, Lola. Mararamdaman pa ba yun? Patay na yun? Nung buhay pa, ibili mo ng hopya. Naku, maligayang Lola mo. Pagsilbihan mo, mahalin mo yung tatay mo at nanay mo habang buhay. Pagpatay na, kahit ipagtirik mo ng kandilang kasing laki ng poste ng lalko, hindi niya na malalaman yun. Alam pa niya yun? Alam ng buhay na sila'y mamamatay. Dadapot hindi alam ng patay ang anumang bagay. Yun ang sabi ng Diyos. Alin ang paniniwalaan mo? Yung sabi-sabi ng matatanda o yung sabi ng Diyos? Sabi ng Diyos. Hindi alam ng patay ang anumang bagay. Kaya habang buhay, gawan mo na ng mabuti. 9 Gs. Pakinggan nyo. Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan. Bakit? Sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa libingan na iyong pinaparunan. Kita nyo? Anumang masumpungang gawain ng kamay mo, gawain mo na ng iyong kapangyarihan. Sapagkat walang gawa, walang katha, walang kaalaman, walang karunungan, sa libingan na iyong pinaparoonan. Wala na ron. Hindi ka na makakagawa ron. Neither can you appreciate anything that is being done for you by anybody. Hindi mo na mararamdaman kung ano man ang gawin nila para sa'yo. Hindi mo na, wala na. Kaya habang buhay, magsamantala tayong makagawa ng kabutihan sa ating sarili at sa ating kapwa. Kasi pagdating na ng libingan, wala na eh. Kaya nyo patay na si Nat King Cole. Makakakanta pa ba siya? Maaari nakanta niya yung araw na, a certain smile, a certain face can lead an unsuspecting heart on a merry chase. Ganda, kanta ni Nat King Cole. Ngayon yung nausong kanta, makakanta niya pa ba yan? Gusto kong bumait, hindi ko magawa. Sige nga, pakanta mo kay Nat King Cole yun. Hindi na makakanta yun.
Hindi na makakatalin at King Cole yun. Kahit ano pa gawin mo, makinig ka sa kabaong, wala na. Nakabibinging katahimikan nando sa libingan ni Nat King Cole. Ayun ang ibig ko sabihin. Yun ang sabi ng Diyos eh. Kaya po, kailangan lahat ng paniniwalaan natin may batayan. Handa na ba kayo mga kababayan na mamatay sa batayan? Ang musika may nota, ang kwenta may aritmetika, ang siyensya may aktwal o facts na tinatanggap ng maraming siyentipiko. Pagdating sa batas, sa abogasya, ang batayan, leyes o batas. Pagdating sa inhinyerya, ang batayan, kwenta, matematika, yung enerhiya, yung resistensya ng isang bagay, ang batayan sa inhinyerya. Pagdating po sa pananampalataya, ang batayan, ang salita ng Diyos sa Biblia. Walang iba. Kaya kailangan, lagi tayong naririto. Let us go back to God and let us go back to His words. Hindi tayo basta maniniwala kung hindi sinasabi ng Biblia. Ang Biblia, hindi mo naman masasabing huli. Tanyo bibigyan kayo halimbawa. Kailan ba nalaman ng tao na ang mundo bilog? Kailan? Nalaman talaga ng tao, nakita niya ang mundo bilog noong 1969. Noong pumunta sa buwan yung Apollo 11, kinuna ng mundo mula sa buwan, nakunan siya. Bilog na bilog ang mundo. Before that, walang retrato ng mundo na bilog. Kaya akala nga ng marami, ang mundo raw lapad eh. Yung Papa sa Roma, noong araw, itiniwalag si Galileo Galilei. Kilala niyo siguro si Galileo Galilei. Isang siyentipiko na nakaimbento ng teleskopyo, yung sinisilip pa para makita yung mga bituin. Yun po si Galileo Galilei. Itiniwalag yun ng Papa sa Roma dahil ang paniniwala ni Galileo, ang mundo bilog. Ang paniwala ng Papa, ang mundo lapad. Nag-aatatalo sila. Itiniwalag ng Papa si Galileo dahil ang paniniwala niya bilog ang mundo. Yung pala, pagdating ng araw, ang napatunayan ng siyensya, talagang ang mundo bilog. O sino dapat itiwalag? Tanyo, alam nyo ba yon? Sinabi ba sa inyo yun ng pare? Kung hindi ka mag-aaral, di mo alam yun eh. Pero sa Biblia, hindi pa naiimbento ng tao ang teleskopyo. Hindi pa napunta ang tao sa buwan. Meron nang nakasulat sa Biblia na ang mundo talaga bilog. Pakinggan nyo, babasahin natin. Siya ang nakaupo sa balantok ng lupa. Kita nyo, ito, sabi sa English, He that sitteth upon the circle of the earth. Yung balantok, circle. Yung circle bilog o lapad? Bilog yun. Isinulat ito ni Propeta Isaias, 600 taon bago dumating si Jesus. Sa makatuwid, nakasulat ito sa Biblia, 2,600 years ago. Sinabi na ng Biblia na ang mundo'y bilog. Pero nung mapatunayan taong mundo'y bilog, noon lang panahon ni Magallanes. Yung the man of Magellan were the first man to circumnavigate the earth. Umalis sila sa Espanya. Patungo sila sa paghahanap ng Spice Island. Hindi naman sila kumaliwan, hindi naman sila kumanan. Dire-diretso lang sila doon sa kanilang kompas. Bakit? Yung biyahe nila, dire-diretso lang, nakabalik sila sa Espanya, hindi sila lumilikom pabalik. Iisa lang ang ibig sabihin. Pag dito ka nag-umpisa, dumire-diretso ka lang, nakabalik ka ron, ang ibig sabihin, yung nilalakbay mo, bilog. Di ba ganun yun, ano? Kaya ayon sa istorya, the men of Magellan were the first man to circumnavigate the earth. They were the very first one to prove that the earth is really round. Pero, nang makita talaga sa retrato na ang mundo'y bilog, noon pong panahon ng 1969, nang ang Apollo 11 ay makarating sa buwan at kinuna ng mundo mula sa buwan, talagang lumitaw sa retrato bilog. Ano po ibig ko sabihin? Yun may batayan eh. Nasa Biblia, ang mundo bilog. Kaya itong Biblia bilang isang aklat, katiwa-tiwalang pagbatayan nito. Maging sa siyensya, maging sa psikolohiya, maging sa kabanalan, maging sa paniniwala. Sa lahat ng bagay, makakapagtiwala ka po sa Biblia. Biro mo, libu-libong taon bago ipinanganak ang Panginoong Jesus, may sinabi na ang Biblia, 38 ni Job. Pakinggan nyo.
ibinitin sa wala. Kanyang iniuunat ang hilagaan sa pagitang walang laman at ibinibitin ang lupa sa wala. Kita nyo? Libo-libong taon bago dumating si Panginoong Jesus, sinulat na ni Job, ibinitin ng Diyos ang lupa sa wala. Nakitindihan niyo po yun? Nakabitin siya sa wala. Walang tali. Totoo namang nasa space ang mundo. Wala namang kinakapitan na nakabitin O, totoo ba yun o hindi? Totoo yun. Nakabitin sa wala. Nung araw, ang paniwala ng mga tao, ang mundo raw may bumubuhat. Si Hercules o kaya isang pagong na malaking-malaki ang mundo na sa ibabaw nun. O, di ba marami? Meron naman yung Dante's Comedy. Kung alam nyo po yun, nakapag-aral kayo ng istorya nung araw. Yung Divine Comedy by Dante. Itong mundo nasa gitna. Tapos strata ng maraming strata, yung pinakadulo, yun ang paradiso. Paradiso o paradise. Ng paniwala dun sa Dante's Divine Comedy. Ang mundo nasa gitna ng isang sapin-saping yung pala nasa Biblia, ang mundo nakabitin sa wala, nasa space. Alin ang tama? Yung nasa Biblia o yung nasa Dante's Divine Comedy? Nasa Biblia. Pero mo hindi pa naiimbento sa mga siyentipiko yung mga gadget na yan, nasa Biblia na yun. Kasi akala lang ng iba, yung Biblia ngayon lang lumitaw. No. Ang Biblia po libu-libong taon bago dumating ang Panginoong Jesus. Isinulat na ni Moises ang Genesis. 3,000 taon bago dumating ang Panginoong Jesus. Mula ngayon, mula nung isulat ni Moises, 3,600 years old, more or less, na isulat na ni Moises yung Genesis. Kaya, ang pagtatakahan mo po sa Biblia, ang pagtatakahan mo, advance pa siya sa siyensya Advance siya sa siyensya ang Biblia. Kaya hindi pwedeng hindi ka maniniwala. Kaya kung maniniwala ka sa kanya, may batayan ka. At ang batayan mo, aprobado. Walang mali. Pag sa Biblia mo po ibinatay. Kaya kung halimbawa, mananalangin ka, kapatid, batay mo sa Biblia, paano pananalangin? May iba, may nanalangin, nakahiga. May naman nanalangin, nakatingala. May naman nanalangin, nakayuko. Kung susundan mo naman ang paniwala ng mga tao, ang Diyos daw kahit saan nandun. Kahit saan nandun ang Diyos. God is everywhere, sabi nila. Ang panalangin naman, Ama namin, na nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, sundin ang kalooban mo kung paano sa langit gayon sa lupa. Ano sabi ng panalangin? Ama namin, sumasalangit ka. Tapos, yung paniwala niya, Ama namin, kahit saan nandun ka. Pero mo, magkakontra yung paniwala mo sa yung panalangin mo. Ang paniwala mo, God is everywhere. Di ba ganun ang paniwala natin nung araw? God is everywhere. Tapos mananalangin ka, Ama namin, nasa langit ka. Abi, mali. Sabi mo kahit saan nandun omnipresent omnipresente. Ba't mo sinabing nasa langit? Dapat, Ama namin, kahit saan nandun ka. Huwag ka nang tingala. Yumuko ka na lang. Kaya lumingon kang gano'n. Kahit saan naman nandun siya O, di ba? Alin ang tama? Ama namin, nasa langit ka. God is everywhere. Santa Maria, Ina ng Diyos. Ang Panginoon sumasayo. Asa na? Kanina, nasa langit. Kanina, everywhere. Ngayon, na kay Maria naman. Di ko malang kung alin talaga totoo dyan sa paniwala natin Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Where is God? Our Father who art in heaven. Ama namin, nasa langit ka. Mamaya ko, tinanalangin ulit. Aba, Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasayo. Asa na? Kanina, nasa langit ngayon, na kay Maria na. Tapos, sabihin mo kahit saan nandun. Kung na kay Maria, nasa iyo rin. Bakit? Ang paniwala mo, God is everywhere. Di nasa iyo rin. Di ba?
God is everywhere, omnipresent. Oh, nasa sa kamay mo ang Diyos. Bakit hindi ba lugar din yun? Oh. Ito nga lugar din eh. Oh. Kahit saan nandun ang Diyos, hawakan mo. Ganun ba? Hindi naman ganun eh. Oh, di ba? Oh, nasa nightclub ang Diyos? Nandun ba? Andun ba ang Diyos sa nightclub? Naroon eh. Oh, doon sa simbahan, nandun ba? Basahin natin kung andun. Basa. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan Oh, at ng lahat ng mga bagay na naririto. siya Palibhasay Panginoon ng langit at ng lupa, ay, hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. kita nyo, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa at ng lahat ng bagay na naririto. Palibhasay Panginoon siya ng langit at ng lupa, hindi siya tumatahan sa templong ginawa ng mga kamay. Tanong, nasa simbahan ba ang Diyos? Nasa kapilya ba? Ha? Nasa kubeta ba? Nasa nightclub ba? Nasa sauna ba't ba? Tanong, bakit kayo naniwala that God is omnipresent? Di ba contradicting yan? How dare you believe that God is omnipresent when He is not dwelling in the temples made by hands? If you are guided by biblical truths, you must not believe that God is everywhere. If really you are guided by biblical truths, God does not dwell in temples made by hands. Kaya sabihin ng Iglesia ni Cristo, ang Diyos ika nasa aming kapilya. Kasinungalingan yun, di totoo yan. Kahit lagyan mo ng ginto ang kapilya mo, hindi mananahan ng Diyos dyan. Sabi ng Biblia yun na hindi tumatahan ng Diyos sa templong ginawa ng mga kamay. Ginawa ba ng kamayan o hindi? O ginawa, nandun ba ang Diyos? Wala pala, ba't mo sinabi ng Diyos kahit saan ay nandun? Hindi totoo yan, hindi ka tanggap-tanggap yan. Wala ang Diyos sa nightclub, sa sauna ba, doon sa prostitution din. Wala ang Diyos sa sugalan, sa saklaan, wala rin sa madyungan, wala rin ang Diyos. Tanyo, asan ang Diyos? Ama namin na nasa langit ka. Asan? Nasa langit. Dali-dali ng sagot, nasa langit. Ba't ang Diyos ba hindi makakapunta? Makakapunta. Ang Diyos nasa langit, pero kahit saan niya gustong pumunta, makakapunta siya kung gusto niya. Pero wag mo siyang kaladkarin kahit saan. Naintindihan niyo ibig ko sabihin?